Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang mga idinawit ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa umano'y pagsisingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Posibleng mapasama sa iimbestigahan maging si Pangulong Marcos. May report si Maki Pulido. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Ang mga isinangkot ni dating Congressman Zaldico sa umano'y 100 billion peso budget insertions ang sinisiyasat ngayon sa motu proprio investigation ng Ombudsman. Kabilang sa mga sinisilip ang akusasyon ni Ko na si Pangulong Marcos ang umano'y nag-utos ng insertion sa 2025 budget. Sir, so even the President will look? Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan eh. It has to be believable in the first place. Iniimbestigahan din ng Ombudsman ang iba pang pinangalanan ni Ko, tulad ni na dating House Speaker Martin Romualdez at ang parehong nag-resign na sina dating Budget Secretary Amena Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Sinisilip din daw si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi may relationship siya rito eh. And it was his ward eh. Bago yan naging PLLO, Yusek yan sa OP eh. Itinanggi ni Bersamin ang alegasyon kaugnay sa budget insertion. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, matagal nang nasa radar nila si dating PLLO Yusek Adrian Bersamin. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. Meron pa ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Matatanda ang isang kababatang Bersamin sa pinangalanan ni Senador Ping Lacson na di umano'y gumamit sa pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. Ayon pa sa Ombudsman, lumalabas na may conspiracy to commit plunder sina dating PLLO Yusek Adrian Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DepEd Yusek Trajiv Olayvar. Bersamin, Olayvar, and Bernardo were working together, practically laundering money in the narration of Bernardo. That's money laundering already. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Plunder yan eh. Kasi, ano yan eh, nagkasundo kayo na kunin tong perang to na hindi naman sa kanila eh. Sir, to clarify lang po dun sa conspiracy to commit blunder, kasama po dito si dating Budget Secretary? Kung saan dadalhin ang ebidensya, isasama natin ang kasama. Tinitingnan naman ng Department of Justice na gawing state witness si Bernardo na nag-aalok na magbalik ng pera sa gobyerno. May isinumite rin siyang supplemental affidavit sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinag-aaralan ito ngayon ng ICI kaya ipinagpaliban muna nito ang pagrerekomenda ng kaso sa Ombudsman kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Gagamitin daw ng ICI ang affidavit ni Bernardo para sa isasampang reklamo laban sa tatlo dating at kasalukuyang senador na di pa pinapangalanan. Pero ang affidavit na hawak ng ICI ay kapareho ng isinumite ni Bernardo sa Senado. Doon isinangkot niya sa anomalya sina Senator Cheese Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Mark Villar bilang dating DPWH Secretary, mga dating Senador Nancy Binay, Grace Poe at Senator Bong Revilla Jr. Pati sina dating Caloocan Representative Mary Mitzi Mitch Kahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Idinawit din ni Bernardo si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na isa sa kinasuhan kahapon ng Ombudsman kaugnay sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso ni Ko, SunWest Inc. at ilang taga-DPWH Mimaropa sa mga dibisyon nito. Napunta sa 6th Division ang kaso nilang malversation of public funds. 5th at 7th Division naman ang hahawak ng kaso nilang 2 counts of graft. Hindi na raw ikinagulat ng kampo ni Ko ang pagsasampa ng kaso ng Ombudsman. Gaya ng matagal na anilang sinabi na husgahan na ng Ombudsman ang kaso sa simula pa lang. Sabi naman ni Ombudsman Remulla, hindi sila korte o judge kundi prosecutor. Trabaho raw nilang panagutin ang mga lumalabag sa batas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Bernardo, Olayvar at Bersamin, pati na ng mga kasama sa motu proprio investigation ng Ombudsman. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.